Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. Guys, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid. Or tignan natin ngayon kung ano ang energy ng person ninyo. Mga nais niya sabihin sa'yo, thoughts and feelings, energy niya, sitwasyon niya ngayon, nasa isip, just regarding you. Basta kung ano yung energy niya towards you. Spirit guys, send me messages. Ano na isabihin ng person nila, thoughts and energy towards them, situation ngayon, ano ba nang nangyayari sa kanya, anong nais niya sabihin. Anong nasa isip niya, anong nararamdaman niya. Spirit guys, send me messages. Ano na isabihin ng person nila. Okay. Finding out the truth crushed me. Ano ba yung katotohanan na yun kung bakit talagang parang nadurog siya ng gusto? I bury myself in work to forget you. Nagpakabisi sa trabaho para lang makalimutan ka. Pero we will be together again. Pero nais pa rin niya na magkasama kayo muli. Ano yung katotohanan na yun? Gusto kanyang kalimutan, pero ang totoo, hindi kanya makalimutan at nais niya na maging kayo muli, magkasama kayo muli. Tingnan natin kung ano pang energies ng person mo, thoughts and feelings niya about you. At tingnan natin kung ano bang nangyari sa connection na to. Spirit guys, send me messages. Bakit ganitong mga lumabas na mga mensahe? Ayan, tignan po natin ngayon kung anong energy ng person mo, anong connections ito, ano ba nangyari sa inyong dalawa. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito, anong nangyari sa kanila, at bakit ganyan ang mga lumabas na mga mensahe. Finding out the truth crushed me, I bury myself to work to forget you, but we will be together again. Thoughts and feelings ng person mo about you. Lumabas talaga to, 8 of Pentacles. Ito yung I bury myself in work to forget you. Sobrang pagpapakabisi niya, gusto niya mag-focus na lang doon para at least matuon yung atensyon niya, yung isip niya doon sa ginagawa niya at para makalimutan ka. Tapos meron pa ditong judgment. Yan, somehow, ito siguro yung finding out the truth crushed me. Meron siya nalaman na katotohanan about you na talagang nakapagpadurog sa puso niya. Kaya siguro yun din yung dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay, hindi nagkaunawaan at lumayo. Pero sobrang ramdam pa rin talaga ng person mo yung kawalan mo sa buhay niya. Yan, meron din ditong 7 of Swords. So, ibig sabihin, meron ditong talagang itinagong katotohanan. Lies, betrayal. Ano bang nagawa ninyo sa person ninyo? Kayo ba talaga ang may sala? Bakit ganito ang mga lumalabas dito? King of Swords. Yung person mo is honest, intelligent, pero bakit ganyan ang nangyari? Someone who's talagang, pero kahit ganun pa man ang nangyari sa inyo, sa hindi ninyong pagkakaunawaan, sa mga itinago mong katotohanan, ikaw pa rin ang iniisip ng person mo. Nais niya talagang bumalik sa'yo, nais niyang puntahan ka, kaya naman nandito yung we will be together again. Na kahit sa ano pa mang sabihin nating nagawa mo sa person mo, still, kahit nakastuck pa rin sa isipan ng person mo yung mga hindi magandang bagay na nangyari sa inyo, still, nais pa rin ng person mo na muling maging bahagi ng buhay mo. 4 of Pentacles, bottom of the deck. May kinalaman to sa pera. May kinalaman to sa salapi. Maaring
ang nangyari dito, merong something regarding money, investment, business, na hindi naging maganda ang takbo, kinalabasan, at maaring inilihim sa isa't isa. Okay? Pwede pong reversal ito. Pwedeng kayo yung ganun, inilihim mo sa kanya or hindi mo agad sinasabi sa kanya na, for example, ganito, na-scam ka, nalugi ka, or ganun. Kaya finding out the truth crushed me. Parang ganun yung nangyari. Tapos doon na dumating yung pagtatalo ninyo dahil sa mga bagay na imbis na parang kung ano man yung naging problema ay inyong pinag-usapan, syempre magagalit talaga yun. Pero ganun na nga. Kasi dito lumabas din yung 5 of Pentacles. Yung talagang broke kayo. Siguro yun yung dahilan kung bakit naging naghirap kayo. No, pati sa damdamin mo kasi may mga katotohanan na itinago na nalaman niya. Lalo na regarding, sabihin natin, money or financial matters. Maari din naman na reversal po ito, yung person mo, no, parang siya yung nagtago sa'yo ng mga bagay-bagay, hindi niya agad sinabi sa'yo, or meron siyang, yun nga, naging broke kayo. Ibig sabihin yung broke na yan ay malaki talaga yung nawala sa inyo, material na bagay o money matters. Tapos, yun na nga, hanggang nalaman mo yung mga itinatago niya sa'yo na hindi niya agad nasabi, na bulgar ngayon, kung saan na nagastos yung malaking halaga na yon, kung business man yan na nalugi, kung ina-invest sa fake at na-scam, kung ginastos sa ibang tao, o kung ano pa man, maaring ganun. Pero sabihin natin na mas nananaig pa rin dito yung pagmamahal at pagnanais ng person mo na ganun man yung nangyari sa inyo, ay gusto niyang ayusin, gusto niyang, kumbaga, maibalik pa rin ang inyong pagsasama na parang love over anything else. Kaya nais niyang maaring makasama ka, makausap ka para magsimula muli. No, kasi lalo na especially regarding ganyang money or financial matters, kung hindi naman talaga sinasadya dahil sa takot lang na hindi mo agad masabi sa kanya or hindi niya agad nasabi sa iyo yung naging malaking kawalan dun sa pera or financial ninyo o pagkalugi o pagkawala, 'di ba? Pwede may mga dahilan naman na ganun. Pero kung may mga dahilan naman na sabihin natin ginamit sa ibang tao na talagang alam mong kalokohan, ibang bagay naman 'yun. Pero dito willing naman ang person mo to talk things, to work things out, love over anything else, to start over again because your person still dwells, still thinks of you, wants to be with you, at yan, gusto niya talaga na maging clear na ang lahat sa inyo, pag-usapan ng mga bagay-bagay, and to be together again. Okay? Tingnan natin ang iba pang mga message para sa inyo. Ang importante dito, we will be together again. Ibig sabihin, nais ng person mo na magkaayos pa kayo. Na kung ano man yung napagdaanan ninyo, regarding man yan sa pera, regarding man yan sa pagkalugi, paghihirap, or anything else, nais pa rin niya na magkasama kayo. We will be together again. Ang sabi niya nga, both. Receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issues. Closure issues daw, oh. Closure na nga ba talaga? Pero meron ditong receiving what you need. Siguro yung pag-iisip, yung pag-uusap na yan, progression. Meron din ditong healing heart.
Healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Healing heart. Siguro kapag nagkausap na kayo ng person na to, you will be together again. There will be a healing heart na para sa inyong dalawa. At meron ng progression. So, moving on, ibig sabihin dito yung moving on and closure issues na to is i-close nyo na yung mga nakaraan, yung mga kung ano mang hindi nagkaunawaan, yung money matters man yan na hindi naman sinasadya kung bakit nakakapagsinungaling or naitago sa'yo. Yun yung mas malakas na energy dito eh. Yung money matters na yan na itinago sa inyo na hindi naman sinasadya dahil natatakot, no? Nasabihin sa inyo pero nalaman mo, nabulgar mo. Pero yun nga, yung maaring malakas dito yung medyo yung na-scam or nalugi or basta malaking kawalan. No, natakot lang sabihin sa inyo ng partner ninyo at yun yung naging dahilan. Pero mas magiging maayos naman ito kasi pwede nyo naman simulan muli. Kaya nga yung I bury myself in work to forget you, meron din ditong 8 of Pentacles na gusto niyang pagtrabahuan para mabawi kung ano man yung nawala na yon. Para maibalik kung ano man yung laki ng halaga na yon at sobra pa. Para muling mabuo at muling magkasama kayo, maibalik yung tiwala dahil ang mas malakas ang energy dito na hindi naman sinasadya ng person mo yung pagkawala ng malaking halaga na yun. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.